Ito very interesting yung binanggit niyo recently na matindi rin pala yung corruption sa Bureau of Fire Protection. Can you Ay, give us an idea? Gaano katindi? ganito yan. Christian, marami nanonood ngayon na may-ari ng hanap ng negosyo. Every year, para mag-file ka ng business permit, collateral dyan ang Bureau of Fire Protection Inspection Report. So every year, hindi ka bibigyan ng business permit o occupancy permit kung walang BFP clearance. So ang ginagawa nila, that power is so immense na dahil hindi kayo makakapagkahanap buhay eh. Ang maliit, ang small fry, kala mo maliit pero napakalaki, yung pagbenta ng fire extinguisher. Sabihin nila, ay, expired na yan. Hindi nyo na-maintain yan. Bumili na kayo ng bago. Pero dito kayo bumili. And biro mo, isang building na huli namin, 30 million ang hiningi nila. Isang building pa lang yun, na medium size. 30 million na ano? 30 million pesos worth of fire extinguishers na ang value mga 10 million lang. Wala pang 10 million. Triple. Kasi yan, kaya triple yan, mula sa inspector, pupunta sa chief. Mula sa chief, pupunta sa region. Mula sa region, pupunta sa taas. So doon bibili sa choice na select na na supplier. I ask everyone who is watching now na nilapitan na ng BFP na hindi naman kayo wala na attribution to eh. Pero i-confirm nyo yung sinabi ko na pinilit kayo bumili ng fire extinguisher. Okay. And tititigil na namin to. Bumili na kami ng mga 14,000 body cam na may script na. Ang sinasabi, may body cam dito, nakalagay dito, kung anong sinasabi, mauuni namin. At ang script nila sinasabi, kami po ay taga Bureau of Fire Protection. Andito po kami para mag-inspection ng inyong lugar para mabigyan kayo ng fire inspection safety report. Bawal po kami magbenta ng fire extinguisher. Bawal po kami magrekomenda ng contractor para sa sprinkler. Ito po ay inspection naman. Kasama sa script yan. Kung di nila sabihin, ay may admin case sila sa amin. So, and within that day, pagkatapos ng inspection, sasabihin nila, ito po ang resulta namin inspection. Kung walang nakita, within the day, bibigyan na po namin. Kung meron, ito po ang depekto. Dapat sasabihin in person. Negosyo. Kaso paano kung pagkatapos ng inspection, wala na yung body cam, nakipag-usap pa rin. So, huwag niyong pansinin yung script ko Dito pa rin kayo bumili. Kaya within the day, within that moment, sabihin niyang wala kaming nakitang depekto, hindi sila kailangan bumili ng fire extinguisher. Kung sabihin nilang meron, di ba, di pupuntahan namin yan, titignan namin yung mga brands sa binili nila. Yung bang supplier blacklisted na po? Iba-iba yan eh. Iba-iba yan. Ang CIDG ngayon ang gumagawa ng investigation. Makukuha kayo report by Friday morning. Pala mukha ng mga to, no? So, gaano katagal na nangyayari? Ibang klase. Kung kala nyo PNP corrupt, walang sinabi ang PNP sa BFP. Talaga? Ay wala. Ang PNP, wala nang, to my knowledge, bihira ng PNP involved sa drugs. Bihira na ang PNP involved sa gun for hire. Halos wala na yan. Ang meron na lang sila siguro sa weteng. Pero maliit lang yun eh. Barya lang yun. Pero itong BFP, walang napansin dyan. Kahit mag-apply ka, kasi alam mo bakit ganyan kasama yan? Ang reports na nakuha namin, ang dami nagsabi sa akin, mag-a-apply lang 500,000 para matanggap ka bilang bumbero. Yung 500,000 na yun, paano mo babawiin yun? Di sasama ka sa corruption kaagad. Paano? Gusto mo maging bumbero, 500,000 ang? 500,000 ang entry fee. Entry fee? Entry fee. Para maging bumbero? Para maging bumbero. Bakit? Kaya napapansin mo, ang dami mong naririnig na nasusunog na puto eh. Kung gusto nyo tulungan, baka pwede nyo tulungan muna kami. Parang bago sila sumupol bago nila sugurin ng sunog, magpaparinig muna sa may-ari. So ngayon, lahat sila, binigyan na namin ng body cam. Malalaman namin yan eh, kung hindi sila sumusugod kagad sa scene of the fire. Diba? Yung chief of unit, siya nagbibigay instructions kung anong gagawin eh. Kung may nakita kaming delay sa ginagawa, may kaso siya sa amin. Sorry, clarify ko lang. Yung 500,000 pesos, para saan uli? Entry fee, para maging bumbero ka, entry level. Para makapasok ka sa BFP? Yes.
Saan kukuha ng 500,000 yung ano? Ay, exactly. Iuutang nila yan. Minsan, sabihin nila, ito, advance muna namin to pero ito kailangan i-remit mo every month. Talagang organized crime. Munti ko mapamura dun sa kaso. Ay, Kapal na mukha ng mga to alam mo, minsan gusto ko gawin ng gamitin ng sarili kong kamay para sa batas pero hindi bawal lang talaga eh. Pero ibang klase, alam mo kung nakita mo lang kung ilang beses ko na pinagmumura mga to. Kasi nakakaluha na yung ginagawa nila eh. Hold up yung ginagawa. Sila nagiging hold upper. Legalized hold upping ginagawa nila. Kailan pa po nangyayari ito as far as you know? 30 years na yata yan. Bukal pa na ako kung nangyayari na yan eh. 1995, nung pumasok na ako ng board member sa Cavite, ang dami ko narinig ng ganyan eh. Okay. So, sa estimate niyo magkano nawawala sa corruption dito sa BFP? Let's say in a year, in a month. Estimate ko from fire trucks, supply, pagdating sa inspection, mga 15 billion a year. Ang nasa ecosystem nila. Oo. Okay. Tapos may binabanggit kayo, yung sa fire truck purchase, you were also offered na Yes. 1.5 million cut. Can you talk about that? Sa kada truck. May birthday sa isa kong tao doon sa, malapit na malapit sa akin, doon sa Cavite. Dumating yung pinaka pinuno ng fires ng si Chief Fernandez. Yung tao ni Chief Fernandez lumapit sa tao ko, pakisabi kay Sec, aprubahan niyo na yung kontrata sa fire truck. May 1.5 siya sa kada truck sa amin. Ilang truck po yung pinag-uusapan? Ay, parang 400 million pesos worth bibili namin eh. So, malaki-laki yun. Anong sabi ninyo? Sunod na araw, pinagmumura ko na. Yung ano? Bilang na araw mo, sabi ko. Kaya ngayon, ang investigation ko is not only the Bids and Awards Committee of this term, but the previous term as well. Matatamaan sila lahat. Kasi ginawa na ng restrictive practice. Kailangan una ng 2010, sabi nila, dapat 10 years ka na nagsusupply sa BFP. Dalawa lang supplier yan. Lumabas. After noong 2020, hindi pa ako secretary noon, ginawa nilang 20 years of supply contracts ka na sa BFP. So, nire-restrict talaga nila sa dalawang supplier lang. Ano pong mangyayari dito sa dalawang suppliers na ito na mukhang pinili? Ayun ang sasabit namin lahat sa ombudsman. Pero ang lalabas dyan, yung Bids and Awards Committee ay may bid rigging at participatory yung mga suppliers na to. Anong plano nyo rin sa buong BFP? Overhaul? Overall, oo. Re-recommended sa Presidente na napapalitan ko ng leadership, papalitan ko ng Bids and Awards Committee. Binigyan na namin ng lahat ng mga body cam, lahat ng inspectors. A total overhaul the system talaga. Kailan nyo planong simulan po yung overhaul na yan? Monday, sinuspend kasi namin ng 2 weeks ang inspection ng lahat ng buildings. So Monday ang first day, lahat yan naka-body cam na-distribute na namin all over the Philippines. So kung merong mag-comment man kayo, sana magpaalam nyo sa amin kung merong sumusubok pa. At ako mismo ang magagaranta sa iyo na hindi ko papalagpasin yan. Ang magtatanggal sa BFP head yung Pangulo, hindi po ba? Apa. Kailan daw niya balak tanggalin? Nagbigay na ako ng recommendation, so hintayin na lang natin. Anytime yan, mangyayari na. Medyo nalulula pa ako dun sa kinuwento ninyo, no? Kasi puro corruption na napag-usapan natin dito. Alam mo, Christian, it's become a crusade for the president and give us, talagang ang marching order niya sa akin yan. Tanda ko yun. Unang cabinet meeting pa lang, sinabi sa akin ni Decgo, mapipigil mo ba yan? Sabi ko, kaya ko yan. Bigyan niyo lang akong, give me enough rope and I can hang them all. Kasi si Decgo, very involved sa business community. Ang daming umaangal sa kanya. So sabi ko, kaya ko yan. Makagawa ko ng paraan yan. So we had to employ technology, we had to bid it, we had to train them, kasi ang mentality ko dito, habang kaya ka iisahan ka talaga ng mga yan eh. So gumagawa gamit kami ng technology at saka ng lahat ng facets pinag-aaralan namin para matigil na lahat yan. Yung pagbili ba ng body cam, wala namang anomalya. Secretary. Ay, clean yun. Ano yun? Listed company ang nag-supply nun. Kasama sa 911 program namin yan yung body cam. So all of them are according to industry cost.